Pag ginamitan tayo ng China ng pinakamalakas nilang missile, malamang lusaw talaga tayo sa maikling sandali lang. Maniwala kayo sa akin. Kaya kayong nagtatapang-tapangan dyan na kesyo kaya natin ang China dahil sa Amerika. Mag-isip-isip kayo, hindi agad gumagana ang mutual defense treaty ng Pinas at Amerika. Wasak-wasak na ang ilang bahagi ng Pinas, pero ang kasunduan ng Pinas at Amerika na nakasaad sa Artikulo 5 mula sa Mutual Defense Treaty ay hindi pa gumagana. Bago tayo magsimula, masubscribe ka na muna sa channel na ito. Kung naniniwala ka sa pinagsasabi ko, magkomento ka ng iyong opinyon at babasahin ko yan sa susunod na video. Maraming salamat. Sa loob lang ng ilang minuto, kayang baguhin ng isang missile ang takbo ng isang bansa. Walang warning, walang awa. Sa modernong panahon, hindi na sundalo ang unang gagalaw, kundi teknolohiya. At isa sa pinaka-advanced sa larangang ito ay ang arsenal ng China. Tandaan mo, China ang may pinaka-interest sa Pinas gaya ng mga bahura sa West Philippine Sea. Isa sa pinakakilala ay ang DF-41, isang intercontinental ballistic missile na may kakayahang umabot ng higit 12,000 kilometers. Ibig sabihin, kahit nasa kabilang panig ka ng mundo, abot ka pa rin. At hindi lang isa ang dala nito, kaya nitong maglabas ng maraming warheads. Ang teknolohiyang ito ay tinatawag na MIRV, Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicles. Sa madaling salita, isang missile, maraming target. Habang bumabagsak ito mula sa kalawakan, naghihiwalay-hiwalay ang mga warhead at sabay-sabay tumatama sa iba't ibang lugar. Halimbawa, taga Quezon City ka, tatama ang isa doon, at ang isa ay sa Caloocan, at ang isa ay sa Valenzuela. Ganon kalupit ang missile na ito. Mula sa ere pabagsak sa kalupaan, punta naman tayo sa dagat. Nariyan ang DF-21D. Tinatawag itong carrier killer. Dinisenyo para pabagsakin ang mga aircraft carrier, ang pinaka-importanting asset ng isang navy. Kahit gumagalaw ang target, kaya nitong sundan at tamaan, hindi makakaligtas ang anumang makita nito. Isang napakalaking barko sa gitna ng karagatan, tapos isang missile lang ang kailangan para ma-disable ito. Dahil dito, nagbabago ang strategy ng mga bansa. Hindi na sapat ang laki ng hukbo, kailangan mas advanced ang depensa. At yun ang meron sa China. Masyado na silang advanced pagdating sa mga kagamitang militar. Mas lalo pang nakakatakot ang DF-17. Ito ay isang hypersonic missile. Ibig sabihin, higit 5 beses ang bilis sa tunog. Sa ganitong bilis, halos imposible na itong ma-intercept gamit ang traditional missile defense systems. Sige nga, isipin mo, may pantapat ba ang Pilipinas sa ganito kabilis na missile? Hindi lang ito mabilis, kaya rin nitong mag-maneuver habang lumilipad. Ibig sabihin, hindi ito predictable. Kung saan mo inaasahang babagsak, pwedeng magbago iyon sa huling segundo. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing itong isa sa pinaka-advanced na armas ngayon. Sa ganitong klase ng teknolohiya, nagiging komplikado ang usapin ng depensa. Kahit gaano kalakas ang shield mo, kung hindi mo kayang sabayan ng bilis at talino ng kalaban, malalagay ka pa rin sa alanganin. Lalo na, wala naman tayo masyadong advanced na kagamitan. Tapos lakas pa ng loob mong harapin ang dambuhalang China. Baka pulutin tayo sa kangkungan yan. Hindi naman sa sinasabi kong takot tayo sa China. Maging practical na lang muna tayo laban sa mga incheck. Dito na magtatapos ang usapan natin. Mag-subscribe ka na para sa mas matitindi pang video na dapat mong abangan. Maraming salamat at sana naintindihan mo at may aral kang napulot. Bye!